Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Bali, ang pag-uusapan nga pala natin at paghahambingin natin ngayon mga ka-horror ay dalawang bagay na napakahalagang ginagawa natin dito sa mundong pisikal at sa mundo ng espiritual. At ito ay yung dasal at orasyon. Sa ating kulturang Pilipino mga ka-horror, hindi maikakaila ang lalim ng ating paniniwala sa kapangyarihan ng salita, hindi lamang bilang paraan ng pakikipag-usap kundi bilang tulay ng tao sa Diyos, sa Espiritu, at sa mga puwersang hindi nakikita. Dalawa sa pinakakilalang anyo ng ganitong pananalita ay ang dasal at ang orasyon. Magkahawig sila sa unang tingin, kapwa ginagamit ang pananalita, kapwa binibigkas ng may tiwala at kapwa may layunin, maging ito man ay paghingi ng tulong, gabay o proteksyon. Ngunit kung susuriin ng mas malalim, makikita na magkaiba ang pinagmulan, intensyon at bigat ng bawat isa. Ang dasal mga ka-horror ay nakaugat sa pananampalataya, isang bukal ng taimtim na pakikipag-ugnayan sa Diyos na nakabatay sa katapatan at pag-asa. Samantalang ang orasyon ay nakaugat sa tradisyon ng esoterismo, isang pananalita na madalas ay nakasulat o nakatago, pinapasa lamang sa piling tao at ginagamit upang makamit ang tiyak na epekto, proteksyon laban sa panganib, paglaban sa masasamang espiritu at kahit pang-akit ng swerte at pag-ibig. Sa dasal mga ka-horror, malinaw ang pinagmulan. Karaniwang nakaangkla ito sa doktrinang Kristiyano, lalo na sa Katolisismo, at nakapaloob sa mga panalangin gaya ng Ama Namin, Aba Ginoong Maria, at Luwalhati. Sa ganitong paraan, ang dasal ay isang anyo ng direktang pag-uusap sa Diyos, sa mga santo, o kay Kristo mismo. Ang tao ay nagbubukas ng kanyang puso, hindi upang utusan ng langit, kundi upang ipahayag ang kanyang pangangailangan at pasasalamat. Sa bawat pagbigkas ng dasal, ang layunin ay higit pa sa resulta. Ito ay ang pagkakaroon ng mas malapit na ugnayan sa may kapal, ang pagbabalik ng kaloobang mapayapa, at ang pagkakaroon ng lakas ng loob sa kabila ng mga pagsubok. Samantalang ang orasyon mga ka-horror, bagamat madalas ding binabanggit ang pangalan ng Diyos o ng mga santo, ay may nakatagong estruktura at sikreto. Hindi ito basta panalangin na pwedeng ipahayag ng sino man. Ito'y mga salitang madalas na may kasamang Latin, sinaunang Tagalog o mga pantig na mistulang misteryoso at mahirap unawain. Ang orasyon ay may formula, at ito ang nagbibigay rito ng karakter na naiiba sa karaniwang dasal. Kapansin-pansin din mga ka-horror ang pagkakaiba sa intensyon. Ang dasal ay bukas, madalas ay hindi espesipiko, kundi taos-pusong paglapit at pagbibigay hiling na ayon sa kalooban ng Diyos. Kung minsan, ang sagot sa dasal ay hindi ayon sa gusto ng tao, ngunit ito ay tinatanggap bilang bahagi ng banal na plano. Sa kabilang dako, ang orasyon ay partikular. May orasyon para sa proteksyon sa laban. May orasyon para hindi tabla ng bala. May orasyon para makapanggamot ng sugat o sakit. At may orasyon para magapi ang mga masasamang espiritu. Ang pagkakatulad nito sa agham ay parang eksaktong formula. Kung tama ang pagkakasabi, tama ang oras at tama ang kondisyon, inaasahang gagana ito. Ngunit dahil dito, nagiging maselan din ang paggamit ng orasyon, sapagkat kung mali ang bigkas o kung hindi karapat-dapat ang nagtatangan, maaaring walang bisa o kaya na may bumalik ang epekto laban sa gumagamit. Makikita rin ang kaibahan mga ka-horror sa pananagutan at pananampalataya. Ang dasal ay hindi nangangailangan ng espesyal na pagsasanay o pagtuturo mula sa isang maestro. Sino man ay pwedeng magdasal basta bukal sa puso. Kahit isang bata o isang taong walang alam sa Latin ay maaaring makipag-usap sa Diyos. Sa kabilang banda mga ka-horror, ang orasyon ay tinuturing na sagrado at delikado. Kaya ito ay ipinapasa lamang sa piling tao. Karaniwan ay sa pamamagitan ng lihim na pagtuturo ng mga albularyo, antingero o espiritista.
Dito pumapasok ang konsepto ng kapangyarihan. Sa dasal, ang kapangyarihan ay nakasalalay sa Diyos at sa pananampalataya ng nananalangin. Sa orasyon, ang kapangyarihan ay tila nakatago sa mismong salita at ang tao ay nagiging daluyan nito. Kaya't may pananaw na mas mapanganib ang orasyon sapagkat ito'y maaaring abusuhin ng taong mali ang intensyon. Samantalang ang dasal ay mas ligtas dahil nakatuon ito sa kabutihan at kabanalan. Subalit mga ka-horror, hindi rin dapat ipagpawalang bahala na sa ating tradisyon, naghalo-halo na ang dalawang ito. Maraming antingero ang naniniwala na ang bisa ng kanilang orasyon ay hindi lamang dahil sa salita, kundi dahil din sa dasal na kaakibat nito. Bago bigkasin ng isang orasyon, madalas silang dumadaan sa pag-aayuno, pangungumpisal o taimtim na pagdarasal. Para sa kanila, ang dasal ang nagbibigay ng linis at pagiging karapat-dapat, habang ang orasyon ang nagiging kasangkapan upang maipadama ang bisa sa pisikal na mundo. Sa ganitong pananaw, hindi sila magkalaban kundi magkaugnay, parang dalawang braso ng iisang paniniwala. Ang isa'y nakatingin sa langit at ang isa na may humahawak sa lupa. Kung ikukumpara naman natin mga ka-horror sa pang-araw-araw na buhay, makikitang mas natural at karaniwan ng dasal. Ito'y bahagi ng umaga at gabi ng marami, isinasama sa ritual bago kumain o bago matulog. Ang dasal ay nagbibigay ng aliw, ng pag-asa, ng direksyon at ng lakas ng loob. Hindi ito nakatali sa oras o kondisyon. Dahil anumang sandali, maaaring manalangin ng isang tao. Ang orasyon naman ay mas ritualistic mga ka-horror. Kailangan ng tamang oras, madalas ay alas 12 ng gabi o madaling araw. Tamang lugar, madalas ay sa tahimik o banal na espasyo. At tamang kondisyon, kadalasan ay malinis, nag-aayuno o may daladalang anting-anting. Dahil dito, nagiging mas limitado ang paggamit ng orasyon sa pang-araw-araw at mas nakikita ito bilang espesyal na sandata sa piling sitwasyon. Gayunpaman, pareho silang sumasailalim sa iisang ugat ng ating kultura, ang paniniwala na may puwersang higit sa atin at maaari natin itong maabot sa pamamagitan ng salita. Sa dasal, nakikita natin ang pagpapakumbaba at pagtanggap. Sa orasyon, nakikita natin ang paghahangad at pagkakaroon ng kapangyarihan laban sa mga puwersang hindi natin kayang kontrolin. Ang isa ay paglapit sa Diyos, ang isa ay tila pakikipagtulungan sa lihim na kaalaman ng Espiritu. Ang isa'y bukas sa lahat, ang isa'y eksklusibo at sagrado. Ang isa'y nakabatay sa tiwala, ang isa'y nakabatay sa formula. Kung susumahin mga ka-horror, ang pagkakaiba ng dasal at orasyon ay hindi lamang usapin ng salita, kundi usapin ng pananaw at kaugnayan ng tao sa kapangyarihan. Ang dasal ay parang ilaw ng kandila na nagbibigay init at liwanag saan ka man naroroon. Ang orasyon naman mga ka-horror ay parang apoy sa sulo, mas matindi, mas nakatutok. Ngunit kailangan ng ingat upang hindi makasunog. Sa huli, parehong may halaga ang dalawa, depende sa layunin at sa taong gumagamit. Kung ang dasal ang nagbibigay ng lakas ng loob at kalinisan ng isip, ang orasyon naman ang nagbibigay ng pananggalang at paniniwala na may kakayahan kang labanan ang hindi nakikita. At marahil, sa isang lipunang tulad ng sa atin na puno ng hiwaga at pananampalataya, ang dasal at ang orasyon ay dalawang anyo ng iisang hangarin. Ang manatiling ligtas, buo, konektado sa mas mataas na kapangyarihan. So hanggang dito na lang mga ka-horror. At samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.